Good morning guys. Palabas na, pa-check out na kami ng hotel. Tapos punta muna daw kami ng Manawag Bay bago umuwi ng Wellington. Sa Maynard. So nahanap namin yung reception kasi i-hand over namin itong key para makapag-check out na kami. So see you later. Bye! So yun guys, masama na nag-start naman sumama yung panahon. Sabi sa weather, medyo mahangin at saka malakas yung ulan kaya nagmamadali kami makauwi kasi baka maabutan kami ng masamang panahon dito sa Auckland baka mistranded kami. In restaurant nila kapag nag-avail ka ng breakfast. Good morning guys! Welcome back to our YouTube channel again. Pabalik na kami ng Wellington today. So time check, it's 10:06 pero dadaan muna kami ng Manawag Bay. So mag-pray muna kami guys bago kami bumiyahe and then update namin kayo. See you later! Bye! So guys, nandito na kami sa Manawag Bay. Daan muna daw kami dito bago bumalik ng Wellington kasi bibili sila ng donut para may kainin kami habang nasa biyahe. At window shopping ulit ang aking mga anak. So, see you later! Guys, wala pang katao-tao. Nakita nyo, luwag pa ng parking. Pero nung last time na pumunta kami dito, December 26, grabe yung dami ng tao. Halos hindi kami nakahanap ng parking kaya hindi na kami natuloy pumunta dito sa Manawag kasi hanggang labas lang kami. So, kapag December 26 kasi, Boxing Day yun dito sa New Zealand. So, maraming sale. Halos lahat ng item naka-sale. So, nagkakagulo sila. Kaya, ang hirap mamasyal dito. Pero, napansin ko, based dun sa nung nagpunta kami the other day, at saka nung last na nagpunta kami nung December 27 dito, parang mas okay nga mag-shopping ng gano'n, yung after Christmas or during Boxing Day or after that kasi ang daming deals at ang daming nakasale. Even sa Costco parang gano'n din kasi nung nagpunta kami kahapon wala kami masyadong nabiling nakasale. So walang masyadong good deals dun sa Costco pati dito rin. So guys, pasok na muna kami. Di kami pwedeng mag-video sa loob. So, update na lang namin kayo ulit. See you later. Bye! A few moments later. Hello guys! Epic fail. Bigo kaming makabili ng donut kasi wala yung gustong flavor ng mga bata. Hindi ko alam kung phase out na o wala lang silang stock ngayon. Kasi dito lang sa may Auckland may Dunkin Donuts. Sa Wellington kasi wala kaming Dunkin Donut dun. Anak, wala kasing Dunkin Donuts sa Wellington kaya dito pa kami dumadayo ng Dunkin Donuts sa Auckland. Kaso wala namang yun nga yung available na. Kaya hindi na kami bumili. Si Sam na lang binili ko ng isang piraso kasi gusto daw niya. Pati ako 6 pieces lang na Bavarian na munchkin. So yun lang guys. So ngayon pauwi na kami walang breakfast ng Wellington. Stop over na lang kami kung saan. Ito pala, nagpabili si Mark nitong chocolate. Binili ko siya pero ayaw daw niya kasi parang lasang ano lang daw or Milo. Hot chocolate. Pero para naman sa akin, masarap naman. So, iba-iba talaga yung lasa at ang lasa namin. Na-check mo na anak? Oo. So, ni-exit mo dun? Oo. So, pabalik na kami ng Wellington. Time check, it's 10:59. Usually, pag pumupunta kami ng Auckland, umaalis kami ng 3 AM kapag galing kami dun sa, kapag dun kami sa friend ko nag-i-stay kila Eliza. Pero ngayon kasi, hindi kami nakapag-stay sa kanila dahil nandiyan yung kanyang
mother-in-law. So nag-hotel kami, kaya late na kami umalis. Pati mga bata kasi meron pang tinignan dito sa may Manawa Bay. So last window shopping. Kaya pinagbigyan na namin ni Mark kasi sa Monday back to school ulit sila. So Since school holiday. tapos na yung kanilang 2 weeks na school break. So kami din, back to work ulit. Tapos ng aming 3 araw na holiday, nakapagpahinga sa trabaho. Pero nung first day naming off, ang dami pa rin tumatawag kasi yung iba hindi pala sila aware na naka-leave kami ni Mark. Tapos syempre may mga may mga client na hindi rin naman sila aware. So tumatawag sila nung Wednesday. So para pa rin kaming para pa rin kami pumapasok. Kasi naman hindi mo rin pwede namang Ignore yung mga calls nila kasi mga clients pa rin sila. So yun guys, hindi namin alam kung anong oras kami darating ng Wellington kasi mag-stop over pa somewhere pag nagutom tsaka pag Toilet break. Tapos sana hindi kami abutan ng malakas na hangin at ulan dito on the way. Kasi ang sabi sa weather ay malakas daw ang ulan at hangin dito sa Wellington. So far naman ngayon makulimlim pa lang, kaya hindi ko alam kung ano talaga ang weather. Hindi, umulan na siya pero tumigil, pero kung nagsisimula namang kumilimlim. Oo. Lumilim. Yung isa ko ngang friend, si Pawi, akala niya kasi nagloloko ko nung minessage ko siya nung Wednesday. Tapos nag-message siya kagabi, nakita niya kasi yung post ni Mark nung kumain kami malapit dun sa kanila. Sabi niya, Sa birthday nandito pa kayo? celebrations. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, oo, di ba sabi ko sa'yo nung Wednesday, pupunta ka, on the way na kami. Sabi niya, akala niya nagbibiro. Tapos sabi niya, Sunday na daw kami umuwi ng Wellington. Sabi ko, saka na lang kami ulit magkita kapag pabalik kami ulit ng Auckland. So, hello Pawi, kung nanonood ka. Sa tayo ulit magkita next visit namin. Next month. Next year ba? Kasi next year na kami ulit makabalik ng Auckland, so hindi namin alam. So yun lang guys, update namin kayo mamaya kung nasan na kami. See you later guys. Thank you. Bye. So hi guys, we're back again. Katatapos lang namin mag-lunch. Time check is 2:52 p.m. na po. Late lunch na pala kami. So pabalik na kami ng siguro straight na kami to Wellington. Baka mag-stop over na lang kami kapag pag may naihi at saka kapag nagpalit na ulit si aking Maysan at si darling love ko ng pagdadrive kasi ngayon si Mark ulit ang magdadrive para si aking Maysan ay makatulog naman. Matutulog ka ba Maysan? Hindi po. Ay, hindi pa siya matutulog. Pero, ayun, para makapagpahinga naman siya. Kasi siya naman daw doon mamaya. BP tayo happy na. BP tayo happy hanggang Bahay. So, mga 4 hours pang drive. So, parang mga pa kami siguro. 5 3 hours hours pa, no? From here. Ano oras pa ba? Mga 4 siguro. Hindi. Galit. Mula tayo happy hanggang 1 hour. Tayo happy to nga. Tayo happy. 1 hour. So baka mga 5 hours and a half pa kami guys bago makarating ng bahay. So guys, update namin kayo. Maraming salamat ulit. God bless. Bye. So hi guys, time check, it's 3:51 p.m. na po. So approaching Desert Road na kami. Medyo zigzag na dito sa area na to. So kung titignan nyo guys, pagi na yung nasa harapan namin. Kaya sabi ko kay Mark, medyo ingat-ingat siya sa pagdadrive. Kasi dito sa part na to is zigzag. Kaya nagpalit sila ni Mark kanina. Sila ni Miguel. Sabi ni Mark, siya daw yung magdadrive muna dito kasi medyo Accident prone area din to. Oo, pati maulan, madulas yung kalsada, tapos zigzag pa. So kanina nakita nyo, 'di ba? Foggy. Ito medyo
may fog din, pero hindi naman siya zero visibility. So mamaya, pakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng desert road. So hi guys, we are now desert road. Medyo foggy pa din, pero at least hindi siya yung zero visibility. Buti na lang pala, hindi kami ngayon nagpunta ng Mount Ruapehu kasi yung unang plan talaga namin ni Mark is dapat mag-Ruapehu kami pauwi. Hello guys, kami ulit. Parang magiging kotse serye na naman to kasi puro lang kami nasa loob ng sasakyan, and then time check ang ina-update namin sa inyo. So yung mga bata natutulog, ay nasa likod sila. Ako hindi makatulog kasi na-assess ko yung aking darling love. Wala siyang kausap at wala siyang kaaway. Kaya hindi pa ako natutulog para hindi naman siya maantukin. Kasi para meron din siyang kaaway habang Nagdadrive. habang nagdadrive para hindi siya makatulog habang nagmamaneho. So yun lang guys. Ano ba? Maulan pa rin? Maulan, oo. Punta sana kami ng Tofu sa may Hookah Falls kasi yun yung plan namin para may pasyal namin kayo doon. Kaya lang nga, maulan, oo, masama yung panahon. Kaya sabi ni Mark, saka na lang kami ulit, or saka na lang kami pumunta doon. Saka na lang namin kayo ipapasyal doon guys. Hindi rin kasi natin mapapakita ng maganda kasi Oo. maulan. Dahil nga maulan. So siguro kapag summer or spring season, pagka naggala ulit kami, isasama namin kayo doon or ipapasyal namin kayo doon guys. Basta Gumanda-ganda lang yung panahon ng weather. at pakati kapag nagkaroon kami ng leave ulit sa work, pag pinayagan kami magbakasyon. Sabi ni Darling ko, kunin ko daw kasi parang chocolate mousse. Kaso sa sobrang tagal ko puminton, kaya nalagpasan na namin yung gusto niyang ipakita sa inyong parang mala chocolate hills yung itsura ng mga bundok. So ayan guys, pagtyagaan nyo na, pasensya na. So nararamdaman ko na yung nararamdaman ni Mark nung first day namin gumabiyahe na ang hirap palang magpipipindot sa phone. Kasi nga itong phone na gamit ko is phone niya, hindi wala naman akong phone na pang vlog talaga. Nakikigamit na ako ng phone niya. Kaya inaano ko pa yung in-enter ko pa manually yung code. So by the time na ma-on ko yung kanyang phone ay nakalagpas na kami sa mga magagandang view or scenery. Ayan guys, so nakita nyo, may mga ano ba yan? Baka ba yan, darling? Yung mga black na nandyan sa may left side. Pero konti lang sila. Alam nyo guys, minsan madaming baka, yung mga sheep, mga ganon na makikita nyo sa daan. Pero ngayon wala eh. Baka siguro dahil winter. I don't know, hindi ko sure. So yun lang guys. Balikan po kayo kasi wala na ulit yung mala chocolate hills na gustong ipakita ni Darlene. So update ko kayo. See you later. Bye! Guys, hindi ko alam kung ma-appreciate nyo ito ito yung puno na to, pero ipakita ko na lang din sa inyo kasi parang maganda siya. So ayan yung mga tuyong puno. Ganito yung itsura ng mga puno dito kapag winter. Ayan yung mga sheep guys, nakita nyo ba? Ang dami nila no, pero usually pagka summer mas madami. I don't know kung summer nga ba o spring, basta minsan pagka dumadaan kami sa may Hayward, malapit lang dun sa may amin, sa may Upper Hut yun. Marami din doon na nagkalat yung mga sheep, mga baka, mga ganon. Ayan, mga puti-puti na yan. Sheep ba yan, darling? Baka mga bato yan, magkamali ako ng pagsabi. Ayan, guys. So, ito ang New Zealand, guys, sa may bandang North Island. Sa South Island, mas maganda, guys. Hindi pa kami nakapunta tayo, Queenstown. Pero airplane kami kasi noon. Pero ang balak sana namin ay magfe-ferry kami from Wellington to Nelson, ferry lang. Tapos from Nelson, ikutin namin yung South Island papuntang
Saan ba yun? Sa may... Christchurch. Yeah, dun sa Christchurch. Sa Wala na madadaanan na mga tao. So, mas maganda doon. Mas maganda yung mga view sa South Island compare dito sa North Island. Kung A few moments later. Hi guys, good evening. So time check tayo, 6 o'clock na ng gabi. Ayan, madilim na yung kalsada. So toilet break ulit lang ng mga bata dito sa may mobile, dito sa may Foxton. So 1 hour and a half na lang, bahay na kami. Hi guys, so touchdown 7:48 ng gabi. Arrive safe na dito sa bahay. So magpe-pray muna kami, nag-take away na rin kami for our dinner. Tapos pagod na rin yung mga bata. So magpe-pray muna kami. Amen. So guys, magdi-dinner muna kami. Hello guys, nandito na kami sa bahay. Kararating lang namin. So mamaya na namin i-unload yung mga gamit namin. Kakain muna kami kasi gutom na yung mga bata. So back to windy Wellington. Ramdam agad namin ang lamig. Saglit lang guys ha. May bit-bit kasi ako yung ano namin, tag dito, dinner namin. So, we're back safe home. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. So, update namin kayo later. Bye! So, guys, ayun na nga. Kararating lang namin ng bahay. Tapos, kakain muna kami. Ano na ba? 7:50, guys. So, almost 8 hours yung aming biyahe. Anak, pengen ako isang placemat. Sa belt mo, Nagugutom na ang mga bata kaya tawag dito. Kakain na muna. Sabi ko, kumain muna kami bago kami mag-unload ng gamit namin. Tapos, maglalaba pa ako ng 9 p.m. So, ramdam na naman namin ang lamig kasi guys, mas malamig dito sa Wellington compare sa Auckland. Hindi ko alam kung anong temperature namin ngayon, hindi ko pa na-check, pero nalalamigan na kami agad. So, yun lang guys, yun lang. At, alam mo. Okay. So, yan, tulong-tulong kami. Ang mga bata ang kumukuha ng spoon and fork para makakain agad. Hindi na kasi kami nag-stop, over ulit. Bukod sa wala naman kaming ibang kakainan doon sa daan ulit, kundi Papa's PK and na naman, gusto rin na naming makauwi agad. Saka gusto nila ng rice naman yung kainin daw or i-dinner namin. Kaya nag-order na lang kami sa Noodle Canteen. Tinawag ko na lang. Buti na mabilis lang. Pagdating ko, naka-ready na yung aming order. Kaya So, yun lang guys. Quick trip lang kami sa Auckland. Bali, 3 days and 2 nights lang kami doon. Tapos back to work again sa Monday. So, ito, noodles, ang order namin, and then yung chicken. Serving spoon, anak. So, yun lang guys. Mamaya, update namin kayo pagka in-unload na namin yung mga, namin, gamit. So, kain muna kami guys, ha? Thank you for watching again. Bye! So, guys, katatapos ko lang kumain. So, pinauutos ko na kay Miguel yung pag-unload ng aming mga gamit. Kasi si Mark ay kumakain pa para saglit lang tinatago ko yung sapatos ng aking darling. Saan ba ito nakalagay? Sa labas? Yeah. Doon pala ito sa So, guys, saglit lang. Pakita ko sa inyo yung pag-unload ng aming mga gamit. So, yan na guys, na-unload na ni Miguel at ni Mark
na konsensya si Mark kasi na kanina pa daw nag-drive yung anak niya, kaya sabi niya siya na daw, tutulong na daw siya sa pag-ando. Kaya tumayo. Nandun niya yung tinulungan niya si Miguel magbaba ng mga gamit. Ayan, isang maleta na nasira yung pinaka cover cloth ng aming luggage, guys. Kaya Dito yung black na pants mo. Hindi malinis. Isang black na pants. dito sa loob na So, ayan guys, yung mga namin gamit. Ito pa, yung sleeper. Di ako makalabas kasi basa yung yung mababasa yung tsinelas ko. Ang lamig na guys, giniginawa ko. So, yun lang guys. Mamaya na ulit ha. Tulungan ko na din si Mark para mabilis kami. See you later. Bye!